Ngayon ho, lumipat tayo dito kay Kiko Barsaga ho ha, mga kababayan. Lipatan natin si Kiko Barsaga. Naku po, ito may patutsada ho kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano po? May patutsada at merong sinasabi na naman si Kiko Barsaga. Ang sabi niya dito, mga bossing, kawawa natanggal na si Bak 60 days no? 60 days na walang sweldo si Kiko Barsaga. 60 days po ang kanyang suspension, mga bossing. President Marcos Sr.'s downfall did not begin until the death of Ninoy Aquino. Ayan. Mga kababayan, naalala niyo po nung unang panahon, 'di ba, nung si Ninoy Aquino, madami ang nagsabi na si Pangulong Marcos Sr. daw po ang nagpatira, pero hindi pa po hindi po napatunayan 'yon. While President Marcos Jr. administration is very unstable, sino ba sabi? Ang unstable, yung mga nagpapabagsak kay Pangulong Bongbong Marcos. Hanggang ngayon, nakailang beses na kayong plano, puro rally. Hanggang ngayon, hindi nyo pa din napapababa si Pangulong Bongbong Marcos. Hanggang ngayon po, ayan, presidente pa din si Bongbong Marcos. Kayo ang unstable. Kayo ang walang magawa. Di ba? While President Marcos Jr.'s administration is very unstable, he will not be removed until something more drastic happens, no? And my debt. Sandali lang. Hindi ko na itinuloy. Alam ko na yung mukhang pupuntahan Sabi niya, and my death may be the catalyst for that revolution. Mag-aalaninoy. Payag kayo mga kakamping na ang papalit kay Ninoy Aquino, ito pong si Kiko Barsaga na wala naman pong ibang ginawa kundi mag-rally-rally at magpapansin at susugod daw doon sa Forbes Park. Hindi naman ho ginawa. Natakot naman ho. Diba? Yung tipo bang, kunyari matapang, pero sabi kapag nandun na daw si John Vic Remulla, uwi naman daw agad. Hinggil sa kahandaan umano niya sa pagsuspende sa kanya sa kamera, if President Marcos wants to silence me, then the surest way to do it is to do same thing his father did to Nino. Taas ng pangarap nitong bata na to, no? Ibig sabihin, kumbaga, naaarok ng isipan niya yung mga ganong mga pinagsasabi. Sabi ni Sidro Galupo, papansin lang yang meow-meow na yan para sumikat. Ako naniniwala ako hanggang ngayon, yung pa din po ang hangad niyan. Yung makilala, yung sumikat ng lubusan. Kunyari, maisog, Boss Mark. Sabi ni Melkis, ang hirap na mabasahin yan. Bersamina na lang. Melkisedek, Bersamina. Diba? Ano sabi nung mga sumama doon sa kanyang parali-rally? 30 minutos lang daw po ang itinagal. Maghapon daw po silang nag-antay doon sa sinasabi niyang parali-rally. Pero nung dumating na daw ito, umuwi din agad, mga kababayan. Pero ang nakakatawa, umaabot yung isipan ni Kiko Barsaga na siya, si Ninoy Aquino at si President Bongbong Marcos naman daw yung magpapatumba sa kanya. Lagi nga may nagbabanta diyan sa mga DDS kesa doon sa grupo o sa mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos Di ba? Marcos wants to silence me, then the surest way to do it is to do the same thing his father did to Ninoy Aquino, which is you have to kill me if you want me to be quiet. Diyos ko. PlayStation ka na lang kaya. Ayan, mahaba-haba. No? Tsaka wala naman din hong mga sinasabi. Wala naman din pong wala naman din pong laman yung mga sinasabi nito. Hanapan mo ng ebidensya, wala din mga kababayan. Paulit-ulit lang na si President Marcos ang may pakananang ganito, si Pangulong Bongbong Marcos ang mastermind ng ganito, ganyan. Ganun na lang mga bossing. Pero kung hahanapan talaga ng ebidensya itong mga ito,
Malachis Escudero lang din ho ito. Walang ipapakitang ebidensya. Ayan, 60 days tuloy ang nangyari sa kanya. At hindi lang ho yan ang kakaharapin ni Kiko Barsaga, mga boss. Meron pa hong dalawang kaso na maaaring harapin po si Kiko Barsaga. Dalawa, ano yung parehas na yon? Sedisyon. O di ba? Tapos may isa pa, manggagaling na naman po sa mga residente nung doon sa Forbes Park. Ganun eh. Kaya tayo ho, mga kababayan, aralin natin na wag tawagin may sapak o may kaltok ang ulo ni Kiko Barsaga. Bakit to? Kasi baka gamitin niya ho yang dahilan sa korte. Oh, bakit niyo ako kakasuhan? Eh, may kaltok naman ako. Ito, positive yung ulo ko. Siraan tuktok ng ulo ko. Bakit niyo ako kakasuhan? Ganyan. Kaya lagi po nating sasanayan na si Kiko Barsaga po ay maayos ang utak. Ang hirap ano? Ang hirap papaniwalain yung mga sarili natin na maayos ang utak ni Kiko Barsaga. 'Di ba? Eh sa mga nakikita ho natin, mga bossing, sa mga galawan po nitong bata na ito, mga kababayan, puro lang po paninira. Oh, puro lang po. Biruin mo eto, doon sa rally niya, doon sa Forbes Park, kausapin mo ang Pangulo. O, di binigay sa kanya yung mikropono, mga bossing, nung nag-i-interview. Kausapin mo ang Pangulo, ano masasabi mo sa Pangulo? Meow-meow daw. Biruin mo yon. Eh yun po ang pagkakataon niya para maipaliwanag sa mamamayang Pilipino kung bakit kailangan sumama doon sa kanyang parali. Tapos meow-meow. Ang sasabihin mo, sinayang mo yung pagkakataon para madinig ka at para paniwalaan ka ng mamamayang Pilipino. Di ba, Ma'am Viola G. at Eseng Mariano at Virgie Badiola? Oh, isip bata ho, mga boss. Parang tanga daw, nagtataka talaga ako, bakit nanalo yan? Eh yung ganyan naman pong tanong, ang makakasagot lang po niyan, yung kanyang mga kalugar doon sa Cavite. Ano? Meron minsan mga nagko-comment diyan sa comment section na sinasabi nila, naku, hindi pinapansin sa amin yan. Naku, ayaw na ayaw sa lugar namin niya si Kiko Barsaga. Oh, ganun daw ho, mga kababayan. 'Di ba? Biruin mo, kayo papayag kayo mga kakamping na ang bagong Ninoy Aquino sa henerasyong ito ay walang iba kundi si Kiko Barsaga daw po at siya ay ipapatira ni Pangulong Bongbong Marcos para tumahimik. Akala mo naman ganun kalaki yung pangalan niya, akala mo naman ganun kalakas ang impact niya. Tingnan mo, isang sagasa lang sa kanya ni Saldico. Wala na, kinalimutan na ng mga DDS. 'Di ba? Itsura pa lang mga senador na ito. Oh, sabi ni Jenny Roman, itsura pa lang mga senador na ito, di kagalang-galang, mga gutom sa pera pero paninira sa administrasyon ni PBBM. Kahihiya, no? Kakahiya itong mga senador na ito. Dapat gumising Pilipino, wag iboto itong mga senador na ito. Yung mga senador po ba? Sino po ba yung tinutukoy nyo na mga senador dyan? Eto po ba? Sandali na, sana yun. Ito po ba yung mga tinutukoy nyo na mga senador ho, mga bossing? Ayan. Ayan, naku. Ito ho. Yung minority block ho, mga kababayan. Yung Duterte block na tinatawag, mga boss G Pamuser. Ayan.